Pati raw ang mga pambayad dito sa kuryente at tubig, pasahod sa mga kasambahay at gastusin sa mga birthday party, nagmula ang mano sa pondo ng Legacy. Galing din daw sa Legacy ang mahigit 39 na milyong pisong itinustos sa travel expenses ni De Los Angeles. Pati raw ang kampanya nito noong 2007 elections, ginastos ng umano ng Legacy. Yung election expenses na yan was taken from Legacy. Yes, Your Honor. Pero lahat ng ito pinabulaanan ni De Los Angeles. They can manipulate documents eh. Kasi sila lang ang signatory. I'm sorry to say, no? I respect the Senate. I respect the senators. Pero yung experience ko ngayon, talagang hindi ko fair, hindi parehas. Nitong Biyernes, naghain ang Bangko Sentral ng Pilipinas na reklamong syndicated estafa laban kay De Los Angeles para sa pagwawadas uno nito ng mahigit 480 million pesos na pondo ng kumpanya. Ito na ang ika-4 nilang reklamo laban sa Legacy founder at posibleng hindi pa raw ito ang huli. Hindi kumbinsido si Senador Noynoy Aquino sa pagnanais ng Administrasyong Arroyo na mabuksan muli ang kasong pagpatay sa kanyang amang si Ninoy. Pinahahanap ng palasyo kung may missing link sa kaso na sa dating Air Force Captain Felipe Valerio. Balitang hatid ni Tricia Zafra. Hanggang sa huli, iisa ang diit ng mga napalayang convicts sa Aquino Galman double murder. Hindi man po kasali doon sa pagplano sa pagpatay sa kanyang ama. Nakulong kami ng wala naman kami kasalanan. Kaya naman ngayon, matapos ng 25 taon, unang palasyo na muling buksan ang kaso. Ang layunin, matukoy kung sino ang mastermind sa pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino. Pinasisimulan ito sa paghahanap kay Captain Felipe Valerio, ang Aviation Security Group Commander ng maganapang asasinasyon, si Justice Secretary Raul Gonzalez. Susulatan daw ang AFP para alamin kung ano ang estado sa armed forces ng dati nitong tauhan. His presence will be quite important because he was the commander of the ground. Who, for example, ordered na bago siya sinilidalhin sa hospital, pinidaan mo na sa ibang lugar. Sa impormasyong nakuha ng DOJ, paliwan din ito si Valerio sa Amerika at Canada, nagtatrabaho bilang pilot instructor at nagpapapalit ng pangalan. Ayon sa Public Attorney's Office, 2005 pa may extradition request ang DOJ para kay Valerio, pero inupuan lang daw ito ng Justice Department. Ipahanap din sina dating Vice Commander ng ABSICOM na si Romeo Ochoco na siyang nakatoka noong pangunahan ang monitoring ng mga tao sa paliparan. Gayon din sila William Cabinta na leader ng Team Delta ng ABSICOM ang nangatasang magbantay noon sa service stairs ng eroplano. Dahil sa hakbang na ito ng gobyerno, nabuhayan ng loob ang Public Attorney's Office. Ito na naman ang pintuan para buksan ang kasong ito at magkaroon ng panibagong paglilis. Base na rin daw sa affidavit ni Pablo Martinez na isa rin sa mga nahatulang makulong at kalaunay pinalaya. Ang kaanak daw ni dating Pangulong Cory Aquino na si Danjing Cuangco ang nasa likod umano ng pagpapatay kay Ninoy. Sa impormasyong nakuha ng DOJ, nagtatrabaho sa isang kumpanya ni Cuangco sa Australia si Ochoco. So I'm sure Kuangco will cooperate with us. Ilang beses na pinabulaanan ni